So, ayun po, magandang araw po sa inyo lahat. At welcome again to JLat Vlog. At welcome again sa mga viewers po namin dyan. At sa mga naging prospect buyer po namin, magandang araw po sa inyo. Sa mga naging kliyente po namin. So, ayun po, for today's episode po natin, ay andito po kami sa bayan po ng Talugtog, Nueva Ecija. At meron po kaming ipapakita po sa inyo na property po dito. So ayan, pinakita ko na po yung mukha ko para makita nyo rin po ako sa video. Kasi mga recently na mga video ko po ay hindi ko pinapakita yung mukha ko. So ito na po, ay meron po tayo titignan dito na 7 hectare po ito. At ipapakita ko po sa inyo yung pinaka boundary. Ayan, so andito ako ngayon sa right of way na bibilhin daw po ni seller. So tara, check nyo po. So yun po yung barangay road na o farm to market road po siguro yan. At andun naman po yung power line sa banda riyan, kasi dyan po sa part po na yung kabahayan na po siya. So ito po yung right of way na si seller na po bahala dito sa right of way na to, bibilhin daw po niya yata, or siya na rin po yung magde-develop sa right of way po na ito. So dito daw po mag-start yung property sa packet daw po dito. Hindi ko po alam kung saan banda dito, siguro sa mga puno na ito. At meron pa daw pong kasakop po dyan sa palayan po na yan. So itong property po na ito ay sasabihin ko po sa inyo, ito po ay yun nga po, 7 hectare po siya. At ito na po yung property, pag ganoon na po siya, 7 hectare po ito. At yung presyo po ng property ay 10 million daw po. Ayan, 10 million po ito. At sagot na daw po lahat ni seller hanggang sa transfer of title po sa 10 million na presyo po niya. At ang kagandahan po nito, buhay pa naman po yung nakapangalan sa title, no extrajudicial. Ayon po sa source po namin, yung mga kamag-anak po nila seller. So andun po sila ngayon kasama nung ibang kasama ko sa Team Realtors. At ito nga po yung property na ibang portion po. Hanggang doon po ito sa malaking pilapil na yun, pagkaroon na po siya. At ito nga po ay located po dito sa bayan po ng Talugtog, Nueva Ecija. Sa town proper po, ang estimate kong layo po niya sa mga 5 kilometers po siguro, o hihigit pa po doon. Tapos ay just minahingal ako. Sa Maynila, mga 3 oras po ang biyahe. Sa exit po ng Triplex, pwedeng dalawa kasi exit niyan, pwedeng Victoria, pwede naman po sa Ramos exit. Ayan, mamimili na lang po kayo. Siguro mga 30 minutes po siguro ang biyahe. So ito naman po yung boundary po ng property. Simula po doon ako nag-start mag-video. Diretso na po ito. Pagkaroon na po siya. Sa ngayon po ay ito kasako pa to. Kasako pa sa property itong kulungan ng baboy siguro to. Ayan. At merong kubo-kubo dito. Siguro bahay ng yan, ng caretaker or kubo ng mga may-ari po. Ayan. Dalawang titulo po kasi ito. Dalawang titulo. Isang 4 hectare daw po at isang 3 hectare. Ayan po, more or less. At ito nga po ay meron din pong part na manggahan. Yung part po rin, manggahan po yun. Pupuntahan po natin yun mamaya para masilip din po ninyo yung kanyang manggahan. So yun po, ito po yung property. Nag-start po doon sa bandaron. Pagkaroon na po siya dito. Ayan. At kitang kita po yung bundok ng Amurong, o Mount Amurong na tinatawag. Yan po sa part po na yan. Yan po yung bundok Amurong. Yan po yung pinaka view po dito, mountain view po, kung sakaling mabili nyo itong property na ito. So ang boundary dun po daw po siguro hanggang dun sa may part na yon. Paganoon siya. Ayan, yung pilapil na yan, diretso dito. Ayan, hanggang dun sa mga saging na yan. At yan na po yung mga mangga. Ang mangga daw po ay nasa mga 60 daw po na puno. Ito po ay mga fruit bearing na. At inaanihan na po nila yan. This coming November or December siguro mag-spray na po sila. So ito nga po, tinatamnan po nila ngayon ng sili. Ang variety yata ng sili na to ay, anong variety ng sili? Yanggo po. Yanggo, yung panigang. Ayan. So ito po yung pangunahin po nilang tinatanim po dito sa property, dito sa part na medyo hilly po siya, mga sili. At siguro may ibang mga gulay pa rin po yung tinatanim nila dito. Sa part po naman po dyan, mga pali naman po yung tinatanim nila. Ayan, sa akin po nagsasaboy sila ng pataba. At meron din pong part na manggahan.
Ayan po, kaya tatlo yung income dito. Income generated na po itong property na ito. May manggahan, may palayan, at meron po taniman ng gulay. Ayan, 3 in 1. So ito po, ang layo po niya sa ano po, sa Barangay Cemented Road, siguro estimate ko mga nasa 100 to 200 meters siguro. Mga 200 meters po more or less. Ayan, sa highway mga ano po, mga kulang-kulang 1 kilometro po siguro. Ayan. So ayan po, puntahan po natin yung kanyang mango farm naman po. Ayan po, ipapunta na po tayo sa ano, sa kanyang mango farm. At ito na nga po, meron daw po itong 60 na puno ng mangga, at meron pong fish pond daw po dyan na may mga alaga daw po silang mga hito o mga ibang mga isda po siguro yung mga alaga po nila. So ito po, yan po yung ano niya, palayan po niya. At ang boundary po siguro dyan sa mga puno po na ito, diretsong pa ganun na siya. At yun, doon po may galing kanina sa taas po na yun, sa may mga gulay na may mga tinatira silang mga sili. Ayan, at ito nga po daw po, itong ano, palayan po nila, umaani daw po ito ng 500 kaban pag second cropping daw. Pag first cropping daw, medyo mababa daw. Dahil yun nga po, pag first cropping kasi mga July hanggang ano po yan, talagang kasagsagan po ng bagyo yan. Kaya doon po nasisira yung mga palay sa bagyo, sa mga peste. Ayan. Sa second crop po kasi talagang naalagaan po nila dahil ayun nga po, sa second cropping po kasi ay may irrigation naman po sila dito, at wala na pong mga bagyo nun sa mga panahon na iyon. Kaya maganda po yung kanilang aanihing mga palay sa ganong mga season. Dahil nandito na po kami sa mango farm niya. Ayan. Yan, tingnan po kung gaano kaganda. Ang source of water po dito, deep well. Sa bilang property, meron po silang windmill as a source of water po nila. Ayan po. Tignan nyo kung gaano kaganda itong property na ito. Green na green. Talagang very relaxing. At sa mga problemado dyan, nakagaya ko, dito kayo tumambay. Ayan, so ito yung ano kanya. Ito po yung mango farm. Pasukin natin. Ayan po, meron po itong 60 na puno ng mangga. Ayan. Source of electricity po niya, malapit-lapit lang po. Mga 100 to 200 meters po siguro. Ayan. Kasi yung mga ibang ano po dyan, may mga wire po sila sa daan. Ayan. Siguro baka hindi po namin malibot itong ganyang manggahan dahil medyo maluwang din. Ayan. Ano yung fish pa natin nga tao? Adila ang dito amor bantayan na. Ito po. May mga iba't ibang puno rin po nakatanim dito sa kanyang manggahan. May mga jimelina, may mga kawayan. Yun yung fish pa niya oh. Doon yung fish pa no. Ayan po yung boundary sa bahod po na yan. May bahod siya. Pag ganun na yan. Ayan po. Baka may ano dito. May labong. So ito yung fish pan po nila. Ayan. Ito yung kanilang fish pan na maraming laman. Madami daw po laman to. O yun nga, may mga gumagalaw. Hito. Mga hito daw po nakatanim dyan. Ay nakatanim. Alaga nila. Ayan. May mga kawayan. Ito may Indian na ano, na puno. Ano yung santol kaya yan? Santol? Ayan. Hindi ko na po mapunta sa part po na yan dahil medyo masukal na po. Ayan. So ito po may mga eucalyptus, may iba't ibang puno po, may mga ano po, hindi mga iba-ibang mga puno. Pero yun nga po yung mangga po niya, nasa 60 daw po na puno ng mangga. So mga fruit bearing na po. Ayan no. Ang estimate kong edad ng mangga siguro naman sa 20 years na siguro to mahigit. Ayan. Sa katabi po kasi ng property na ito ay mga nabenta na rin po. Kagaya po nung
at 3 hektarya po sa part po na yan. Dati po naming hawak, pero ngayon daw po ay nabenta na daw po. Ibang mga agent na po yung nakabenta. Ayan. May mga mahogany rin po. Ayan, may mga mahogany na tumubo siguro ito o baka nilaglag ng mga ibon at tumubo rito yung kanyang buto. Yan, nahulog na lang po dyan at tumubo. Yan. Maganda po itong property po na ito. Overlooking po siya, may mountain view at malinis po yung paligid ng property sa kanyang tapos presko yung hangin, sariwa, at may mga source of income naman po dito na yun nga pwede pagkakitaan. May kaya ng mango farm niya, kanyang vegetable farm, at yung kanyang rice farm po. Tatlo yung kanyang pwedeng pagkakitaan sa property na ito. So may mga tanim pa silang mga pinyo. Pinyo yan, boss, no? Tapos anong tanim nila dito? Sili kaya to? Sili din. Oo, hanggang dito sa may saging, yung sakop daw. Ayun, may bakod pala dito. So yung saging hindi na pala sakop. Sakop na ng ibang kabilang property. So ayan. Dito meron silang alagang kalabaw. Ayan. Ayun po, kitang-kita po dito mga kabahayan. Yan po sa part po na yan, kabahayan na po yan. At yun nga po, andun po yung poste ng kuryente sa part po na yan, pag ano na po siya. Kung nakikita niyo po yung mga wire po doon, wire po ng mga siguro mga bahay po yung sa banda rito. Ayan po. Ayan. Kitang kita, ganda po, ang ganda tingnan. Para kang nasa Baguio o Little Baguio. Ayan. Maraming strawberry. Strawberry. Ano to? Sili? Yung yung panigang. Oo. Panigang din tong sili na to. Ayan, malapit na rito mamunga, may mga bulaklak na. Ayan. Ang signal po dito malakas ang boss, signal. Malakas. Okay, malakas ang po yung signal ng mga telco po dito. At ano pa, source of water nga po, deep well. At yun nga po part po lang na yun, yung baba na yun ay may dumadalo ng tubig galing daw po sa irrigation. Sa source of water po nila, sa mga pananim po nila dito, kung sakaling mabitin po sila ng patubig o walang ulan. May drum po sila, o dyan po nila iniimbak yung tubig, pandilig po nila dito sa mga tanim po nilang mga sili. Ulitin ko po, itong property po na ito ay meron nga pong sukat na 7 hectare po ito. 7 hectare na more or less po siguro. At titled property po ito, buhay pa lang po yung nakapangalan sa title ayon po sa mga source po namin dito. At ito nga po, ang presyo ng property ay 10 million. Sagot na daw po ni seller lahat yon, lahat ng gastusin hanggang transfer of title, ganoon din po daw sa pagpapa develop sa kanyang right of way, sabi ni seller po yon. At ayun din po sa source po namin. Ayan, ito ang property located po dito sa bayan po ng Talugtog, Nueva Ecija. Ayan. So kung may mga ibang katanungan po kayo regarding po sa property po na ito, tumawag na lang po kayo sa akin. At sa mga gustong puntahan tong property nito, kung gusto nyo i-ocular, ayan, tawagan nyo po ako at schedule po natin kung kailan nyo gustong tignan itong property po na ito. So sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, ay huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe at pakihit na rin po yung notification bell para ma-update po kayo sa mga binablog po namin mga property na kagaya po na ito. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.